Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Yan po, welcome ulit dito sa ating live update. Kasama niyong muli si Miss Lynn dito sa ICSA Kuwait City Branch. So, sa mga estudyante natin, and yung mga estudyante na nakapag-freeze, no? So, open yung office natin this Ramadan period. So, may mga iba nagtatanong kung open ba tayo this Ramadan. So, yes, we are open from 9 o'clock until 5 p.m. So, sa mga estudyante natin na nag-aalangan na pumasok sa school kasi nga hindi nila alam kung may open ba or anong oras ba nag-open, anong oras ba nag-close. So, we are open every day, maliban ng Thursday from 9 a.m. to 5 p.m. Okay? So, pwede nyo i-grab yung chance kasi I guess mostly naman sa atin, maliban sa mga kababayan na tinatatrabaho sa bahay, is available sila in morning. So, open tayo ng 9 a.m. So, pwede nyo i-grab yung chance. Lalo na sa mga kababayan natin or sa mga estudyante natin na nagtatrabaho sa sales at saka sa restaurants or food industry. So, grab nyo ng chance habang Ramadan and available kayo sa morning. Grab nyo yung chance niyo na mag-upgrade ng inyong computer skills or ng designing skills. Marami tayong mga courses na available dito sa ICSA. Okay? So, for more details sa mga courses natin, pwede kayong mag-message sa ating comment box below. Yes, kayo natin mga student consultant. Hindi kaya mag-message sa ating WhatsApp number, +965-9930-2850 for our Kuwait City branch. Kung malapit naman kayo sa mga bola, available din yung branch natin dyan sa Block 2. Pwede kayong mag-message sa ating WhatsApp number, +965-99... Sorry. 9092163. Sorry. Nag-google na ako sa dalawa. So, yun yung number natin sa mga bola. Okay? So, message lang kayo dito sa ating comment box below o di kaya mag-message sa ating WhatsApp number for Kuwait City 9930-2850. Di kaya sa ating mga bola branch sa +965-90921-623. Hanapin nyo lang si Michelle. Okay? So, yan, sa ating ding mga, mga kabayan na nagbabalak na magkaroon ng additional credential na magagamit nila for their international job application is open na yung ating Tuesday batch. Kung kayo is hindi available ng weekends, ng Friday, Saturday, or Sunday, pwede na kayong mag-join sa ating new batch for Tuesday ng ating UK Diploma in Health and Social Care. So, ito talaga yung open talaga ni ICSA, especially sa mga kababayan natin na hindi talaga available ng weekends. Kasi nga, mostly sa kanila sa trabaho sa sales, sa food industry, which is yun yung mga days na peak talaga yung oras nila na sa trabaho talaga. So mga kababayan natin, ito na yung chance ninyo na maka-avail ng UK Diploma in Health and Social Care. Ito yung actually na in-demand course natin na may in-demand job opportunities. So, kung nakita nyo sa ating previous videos regarding sa studies ngayon, na tumataas talaga yung bilang ng mga in-demand ng caregiver provider. So habang maaga, so kung plano ninyong mga ibang bansa, mag-migrate at naghahanap kayo ng trabaho na which is in demand talaga, kung ano man yan yung panahon, kung may pandemic man o wala, is in demand talaga yung ating caregiver job opportunities, lalo na sa mga caregiver graduates natin. And lalo na graduate ng UK Diploma course na ito kasi nga meron siyang academic units which is recognized siya kahit saan mang bansa and recognized din siya ng mga evaluating bodies kahit saan mang bansa or kahit saan mang part ng ng countries na nagre-require ng evaluation or authentication. Okay? So, yan, kaya hawak-hawak ko ngayon. Isa ito sa mga credential ng isa sa mga estudyante natin na nagtapos sa UK Diploma in Health and Social Care. Kasi may mga nagtatanong, legit ba yung credential na makukuha namin? Magagamit ba talaga namin for job application? Yes. That's self-proven na rin. Kung makikita nyo sa ating, kung nakaka-browse kayo sa ating ICSA Kuwait City page, makikita nyo dyan yung mga testimonials and then yung mga estudyante rin natin or alumni na nakapag-attain na kanilang pinapangarap na trabaho which is sa healthcare industry. So, gamit na gamit talaga yung ating credential or yung credential na makukuha ninyo for this course. Kasi meron siyang academic units. So, yung credential na may academic units is talagang recognized internationally. Okay? So, ito yung example niya. So, ito yung diploma na makukuha ninyo at the end of the course. Kasama niyan yung transcript of records which meron siyang units na ka-indicate kung ilan yung units na kuha ninyo. Meron tayong different levels sa mga diploma natin, lalo na dito sa sa health and social care. So,
meron tayong level 3, lalo na sa mga kababayan natin na hindi nakapagtapos ng high school, may ano pa rin, may chance pa rin kayong magkaroon ng internationally recognized diploma, yun yung ating level 3. Para naman sa mga kababayan natin na tapos na ng high school and gustong magkaroon pa ng additional credential to support their iba nga meron ng mga 10 years experience or more than that, meron din may mga skills na rin sila regarding that field, pero hinahanapan pa rin sila ng ng papel or certification or diploma to support their experience at saka knowledge na rin sa field na yun. Okay? So, kaya kung makikita nyo rin dito sa likod, nagpapatunay na yung credential na makuha ninyo, it can be authenticated sa sa kahit sa mga embassy. Okay? And it will be processed in the apostille office. Meron din siyang apostille, which is yung talaga nire-require ng mga countries na nagre-require ng mga apostille authentication sa credential nila. And then, ito rin, meron na rin siyang Kuwait Embassy stamp in London. So, yun, nagpapatunay na itong credential na makuha ninyo sa health and social care is talaga, legit at magagamit ninyo for your job application. Lalo na sa mga countries ngayon, even si Kuwait is nag-upgrade na rin ng standard of application ng kanilang employees. Mostly sa mga narinig namin sa mga estudyante, apart from their matagal ng experience on that field, hinahanapan pa rin sila ng certification na nagkaroon sila ng proper training at saka professional training regarding with this job na ina-applyan nila. So kaya sa mga kabayan natin na gustong humabol at mag-enroll for this Tuesday batch, mag-start na siya bukas, March 4 at 10 a.m. So, pwede pa kayong humabol bukas to start at saka maka-join dito sa batch natin. So, yan, sa mga kababayan natin na nakikita itong live natin, it would be a sign. Kung meron na talaga kayong, isa sa mga list ninyo for this 2025 is mag-upgrade ng skills, at saka may plano kayong mga ibang bansa, dalhin yung mga family, especially sa mga European countries, yun, available itong ating UK Diploma in Health and Social Care. Meron din naman tayo ibang mga diploma courses. Pwede nyo siyang i-inquire dito sa ating comment box below kaya sa WhatsApp number na po-provide namin mamaya dyan sa description. Okay? So, ayan, ano pang inaantay natin habang nasa abroad? Yun talaga palagi namin sinasabi sa mga kababayan natin na especially sa mga estudyante ngayon na habang maaga, habang andito tayo sa abroad, we continuously earn ng monthly income kasi nga, pag uwi tayo sa Pilipinas not that stable, na makapag-provide pa for additional training. So habang andito sa abroad, grab your chance na mag-upgrade ng inyong skills. Kasi nga, yung talaga ni ICSA, everyday is a new day to learn something new. Kasi nga yung mga bagay-bagay na matutunan natin, it will add up to our, mag-open siya ng panibagong opportunities sa atin. It's either for self-development, professional development, yun, kasama na rin doon for career development naman. Okay, so paano tayo makapag-expect ng career development kung hindi natin sisimulan sa sarili natin na magkaroon ng additional skills, ng additional professional training. So, yun, yung mga steps na yun, even small steps na start your course or start improving yourself, magsisimula rin na mag-open ng mga panibagong opportunities. Okay? So, ayan, kasama nyo muli dito sa ating live update. Miss Lynn, pwede nyo siyang i-share itong live update natin, at least yung mga kaibigan ninyo na naghahanap ng mga ng training center na pwede nilang attend to have na magkaroon nitong internationally recognized diploma. Yan, share nyo lang, and yan, pwede kayong bumisita dito sa office natin. ICS is very open para sa mga kababayan natin na gustong mag-upgrade ng kanilang skills and yun, credential. Okay, so yun talaga yung purpose ni ICSA is to help yung mga kapwa-FW natin na mag-upgrade ng kanilang skills. Okay, so yan, kasama nyo muli dito sa ICSA. Miss T, nagsasabing, ICSA, your partner in success. See you po more sa ating live updates. So yung mga live updates natin, it will be viewed sa TikTok. We have a TikTok account, yung ating ICSA International. So sa mga estudyante, pwede nyo siyang i-follow. Sa ating mga kababayan, pwede nyo siyang i-follow para sa ating more updates sa mga courses offered dito sa ICSA. And then, meron din tayong YouTube channel for ICSA International. So, andun lahat yung mga, yung mga kwento ng mga estudyante, yung classes, even yung mga, ng mga short tutorial
video sa mga estudyante natin na gustong mag-refresh ng kanilang skills na natutunan. Nandun yung mga videos natin ng mga instructors na nagbibigay ng at least 1 minute educational videos na pwede nyo i-review. Okay, so pwede siyang i-follow, like yung ating page or channel sa ICC International in YouTube and ICC International in TikTok. So yan po, maraming salamat and see you more sa ating live updates. And see you sa ating new students sa ICC sa UK Diploma in Health and Social Care for Tuesday batch. So yan po, so maraming salamat and God bless you everyone. Bye po.